Umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyo pong Kuya Julius J.D. Disamburon, miyembro po ng ating natatanging Partido Demokratiko Pilipino, PDP Laban, ng ating pong butihing Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Kasama po ng ating pong butihing Senador, Kuya Bongo, Mr. Malasakit. Tayo po ay naparito nga po sa ating pong activity dito po sa Barangay San Dionisio, tulad po na banggit ng ating pong mga butihin at mga kaibigan di po na naka-broadcast, no? Atin pong mga kapitapitagang mga vloggers natin. Alam nyo kung wala ho sila, hindi ho nalalaman ho ng atin pong mga OFW na minamahal po ng atin pong butihing Pangulong Digong. Ano po, dahil po na-establish ang ating Department of Migrant Workers. Ano po? Siyempre ho, ito po ay suportado ho ng ating butihing Senador, Kuya Bongo. Ako po ay sa kaalaman din po ng ating pong mga OFW families na nasa iba't ibang panig po ng mundo, ay dati pong kapanalig ng ating dating Pangulong Duterte. Tayo po ay dating nasa PTV4. Tayo po ay ang dating media ho ng ating Pangulong Duterte, media moderator po ng Malacanang noong time po ng ating Tatay Digong. Tayo po ay naging kaisa ng ating pong Tatay Digong ng PDP Laban sa pagsulong po at pagpapatuloy po ng legasiya ng pagbabago. Ito pong serbisyo po malasakit sa ating pong mga kababayan. Kaya nung tayo ho ay lumahok po sa Halalan 2025 dito po sa lungsod po ng Parañaque sa Distrito 1 bilang City Councilor aspirant, bilang member at bilang tumatakbo po sa ilalim po ng PDP Laban. Tayo po, sabi nga po natin hindi po, wala po itong pangako. Hindi po tayo mangangako sa ating mga kababayan, kundi tayo po ay nandoon sa serbisyo lamang. Sabi po ng ating Pangulong Duterte, sabi po ng ating Kuya Bongo, Senator Bongo, serbisyo sa tao ang ating pong ipinagkakaloob. Dahil habang nandito po tayo sa mundo, ipagkaloob po natin ang serbisyo sa ating pong mga kababayan. Kaya't nagagalak po tayo dahil naandito po lahat na nagsama-sama po upang magkaloob ng tulong doon sa ating pong mga naapektuhan po ng sunog. Nandiyan naman po lagi si Senator Bongo, hindi lamang po dito sa Parañaque, kundi sa lahat po ng mga OFW na nanonood po sa iba't ibang panig po ng mundo na ngayon po dito po naka-broadcast. Ang inyo pong lingkod, Kuya Julius J.D. Disamburon, wala ho tayong ibang adhikain kundi ituloy ang pagbabago na sinimulan at legasiya ng pagbabago na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin ang ating dating Pangulong Duterte. Kaya po, nabanggit mo natin, ganyan ganyan tayo, ganyan. Siyempre, ang ating pong mga kasama ho nating mga vloggers po na nandito po ngayon, ito po ina-acknowledge ho natin sila bilang dati rin ho akong media, bilang nasa television ako. Alam nyo naman, yung time natin, di ba? Medyo ganyanan ng media at vloggers. Pero ho, bilang nagsusulong po ng public information, hindi lang ho dito sa Parañaque, sa District 1, kundi sa buong bansa ho, dahil katuwang ho tayo ng PDP Laban National, napakahalaga ho ng role ng social media. Bakit po? Dahil ho, ang social media sa makabago hong panahon, pwede ho nating itaguyod ang public information system. Palakpakan nyo ho ang inyo po mga sarili. Bakit ho public information? Bilang tayo ho ay nasa linya ho ng komunikasyon, ang tulong ho ng public information, lalo ho kapag ho may kalamidad. Pag may kalamidad, nandyan ang social media. Gamitin natin ang mga social media para ipalaganap, ipabatid sa taong bayan na ganito ang mangyayari, may paparating na namang bagyo. Sana yung, nasan kaya yung, huwag tayo magala, ha? Kayo, ha? Nasan na yung, flood control. Ayun, Flood control. Ayun, di ba? Kaya ho, nandyan ho ang social media. Ayan, may mga nagla-live, basahin lang natin yung isa, si Team Zara Ju. Hi, sir. Solid tatay. Solid tatay Digong. Ayan, solid Duterte po tayo. Solid PDP po tayo. Kaya ho, tayo ho bilang mga maisog. Ano ho ang ating hong patuloy na ipaglalaban? Ituloy ang pagbabago para ho sa bayan. Again, para sa bayan, hindi para sa sino. Sir, pwede magtanong siya sa personal komento niyo po sa nangyayaring hearing ngayon sa Quadcom at sa Office of the Vice President. Personal niyo lang, sir. Okay, sige. Sabi niyo po.
Alam nyo naman, nandun tayo sa Senado, nung hearing nun sa Senado. Tapos yan. Tapos meron din tayo kahapon sa Quadcom. Isa lang ko ang mababanggit natin dyan. Isa lang ang komento natin dyan. Ayaw nyo bang maging maayos ang ating komunidad? Ayaw nyo ba na nung time ng ating Tatay Digong ay nakita natin na napakalinis ng ating mga komunidad? Tama sir, tama yan. Ayaw nyo ba na ligtas tayo na pag lumalabas ka ng inyong tahanan, kahit ibuyak-yak mo ang iyong telepono ay walang kakablap? Ayaw nyo po ba yun? Eh tayo naman po dito sa ating bayan, wala ho tayong inasam at wala hong leader na gusto kong masira ang kanya pong bayan. Ano po? Lalo ho nung dumating ang Tatay Digong, nung dumating ho ang dating Pangulong Duterte, isa lang ho ang binabanggit ho niya sa atin ho mga kababayan. Huwag kayong pumasok sa illegal na gawain dahil masisira ang buhay ninyo. At isa pa ho, ang sabi ho ng ating Tatay Digong, ano pa ho yun? Ay baka ito na ang huli ninyo. Merry Christmas. Kaya ho, medyo ingat-ingat na lang ho. Ano ho. Pero ang isa lang ho masabi ko, my God. I hate drugs. Ulit, my God. I hate drugs. Yan. Tayo ho, kung ano ho ang akin hong adikain bilang partner for change noon pa hong time na ng Tatay Digong, itutuloy ho natin ho yan. Sa awa ho ng Panginoon. Kung ano po ang mangyari, sa awa ho ng Panginoon, itutuloy po natin yan. Saan man po tayo makarating. Ano po? Muli, nagpapasalamat po tayo sa panayam na ito ng ang dami, 1, 2, 3, 4, 5 times 100. Doble pa, up and down, and times the whole world. Worldwide, nationwide. Nako, ako po ay nagagalak ko dahil isang karangalan po sa akin na ma-interview ng mga maisog na ito na nasa aking harapan. Muli, isang karangalan po, Julius J.D. Disamburon po ng District 1 ng lungsod po ng Parañaque. Kaisa nyo po sa pagbabago, Julius Disamburon para sa bayan. Yan ang sinasabi ko nung reporter pa ho ako ng PTV4 para sa bayan. Maraming salamat.